ating PowerPoint ng Araling Panlipunan Classroom Observation Week 3. So, dito po sa Call a Participant section, actually napaka na po niyan. And meron po tayong video na ni-ready ko para paano buksan ang Visual Basic Application or VBA. Kasi ito po ay naka PPTM, ayan yung format. Ayan, nahiwalay po. So, slideshow po natin. So, ayan. So, ito yung mga, niya, may mga panalangin. Panginoon, salamat. Ayan, salamat po sa Hiraya. Ayan ay sponsored. Sponsored ng Hiraya. Ayan. Ayan, so may attendance tayo dito. Pero pwede natin mag-link ng attendance. Ayan. And then mga patakaran. So, ito, ano po yan? Interactive, na-zoom in yung mga picture. Ayan, nakakatuwa. Tsaka pwede tayong tumawag ng participants. So, example lang yan, ano. So, marami tayong, dito. May video pa tayo para sa mga, gawa rin po natin yan. Ayan. So, may mga kamustahan tayo. Pandagdags lang sa, ng energy ng mga bata. Pangangamusta, positive, natin sa mga bata. Ayan. And then, balik aral. Sa scramble word po, nasa sa inyo po yan, paano nyo gagamitin yung scramble word. Hindi siya ginagana sa PowerPoint, pero paano nga ba siya mabubuksan gamit yung PowerPoint? Actually, ito lang po yan. So, sa link po natin, pindutin natin itong link, itong start. O i-highlight natin itong start. Tapos, insert tayo ng link. Sa link po, punta tayo sa insert link sa pinakababa. And then, hanapin natin yung file na kung saan siya nakapaloob. So, kung hindi ka nagkakamali, ay hinahanap natin ay scramble word. Ito po yung word scramble. Ayan. So, sa slideshow tayo from current slide. Nagbubukas na po yung ating word scramble. Ayan. So, sa word scramble po, paano natin ilalagay yung mga picture? Since di pa natin naman na-import yan. Actually, nag-ready na po ako ng ating picture. Close muna natin to. Nag-ready na po ako ng data o import ng data. Paano ba lalamnan ng data to? Ano ba ito? Word scramble, no? Dito po pwede tayo mag-import. Import game data. Ang i-import po natin, itong may file name ng JSON na naka-upload po dun sa folder nyo. Word scramble export all. Yan. Kapag in-import po natin yan, automatic na po papasok yung mga data na nakapaloob dyan. Tulad na lamang po nito. Ayan. At pwede na po natin laruin. Madali lang po yan. Click nyo lang po yung mga letra. Ayan. I-drag and drop lang po natin. Pag mali, reset. Check natin. Incorrect po yan. Reset lang po natin. Ulit po tayo sa bago. Ganun lang po kadali. Rizal. Ayan. And then pwede na tayo magpatuloy sa susunod na word. Ganun lang po. Kung nga laang wala tong space. So, mangyayari dyan, ganito po. Yan. Reset. Magkakaroon siya ng space doon. Isasama natin to. Kaya, mangyayari, space. Ayan. Sun. Yun. Ganun po. Wala tayong choice kasi may espasyo kasi kasama dun sa idinadrag. Ayan. So si Ho Chi Minh ganun din.
pati yung space ni Ho Chi Minh isasama nyo. Yan. So, ganun. Tapos, ano na yan, paikot-ikot na po yun doon. Actually, ito yung buo niya, no? Yung sa create quiz, kaya pwede na po kayo maglagay ng, mga pangalan ng mga, natin, kung ano yung gusto nyo. So, ito yung isa sa mga interactive natin. Ayan. Kaya kapag pinlay natin yan, slideshow from beginning, pag pindot natin ng start, automatic na po lalabas to. Ayan. Hindi man dito nagpe-play mismo sa PowerPoint, pero may link tayo na pwede natin i-click. Pero ako, kasi marami nahihirapan dun sa part na yon, ginagawa ko, inaalis ko muna sa slideshow, saka ako piniplay. Kung kayo ay nahihirapan lang, ako kasi sanay na kasi ako sa ganito eh. Ayan. And then, ayun, kumpleto naman tayo, no? Meron tayong mga layunin. Hindi nawala yung ating mga dito, itong ating participant color. Ayan. Dito naman sa ating 4-in-1, itong game natin. Ito ay interactive word cloud generator. So, pwede ka maglagay dito. Ano yung nakikita dun sa larawan? Ayan. Pwede natin i-click yan. Lagay tayo ng tigmaan siya. Diba? Kung napag-aralan na nakaraan yung mga nakikita nila nung makatapos ng tigmaan, mga ganun. Ayan. Sorry yan. And then, zoom in yung picture. Huwag kayo mag-alala, maliit yan sa paningin nyo. Pero naka-zoom in po yan din eh. Ayan. May mga pang-proseso tayong tanong. And then, yung pinaka-title po natin. Diyan napapasok yung pinaka-lesson. Then, may mga intro tayo ng video. Integration ng subject. Ayan. Mamaya malalabas dyan. Paano natin nag-integrate yung Araling Panlipunan grade 7 dito sa ating baliktad. Araling Panlipunan 8 sa Araling Panlipunan 7. Kasi ito ay makatapos ng ikalawang digmaan. At ano nangyari sa Pilipinas nung panahon na yun? Nung makatapos ang ikalawang digmaan pandaigdig. So, sabi dito, yung ikalawang digmaan pandaigdig ay isang malupit na at malawakang digmaan nangyari mula nung 1939 hanggang nung 1945. So, diyan na papasok yung natin, yung ating connection sa ating leksyon. So, pagpapaliwanag, may ilagay lang natin para babanggit na ito ay may kaugnayan sa Araling Panlipunan. Na lang natin, nagkaroon tayo ng konting typo dito. Ayan. Yun lang naman. Ayan. So, ito na po. Yan yung mga activity natin. Ay, mga discussion natin. Ito na yung activity. So, meron tayong activity na ginawa ko rin. Ang part na ito may kaugnayan sa pagtatalakay ng bagong konseptong aktibidad. Yung pagpasok ng ating activity pagkatapos ng ating mga discussion. So, ito ay i-connect din natin dun sa ating. So, hindi ito math code cracker. Palitan natin ito. Ito ay. So, balik tayo sa insert. Ganun ulit, link. Tapos, insert link. Ang laman niya ay yung title ay makulay. Makulay na kaalaman. And then, click OK. Tapos, balik tayo dito. From current slide, click. So, ito yung nilalaman niya. So, nandito na rin yung panuto. Lalagay lang po natin nakapaloob dun sa mga pangungusap. Kung halimbawa, ang tumutukoy dun ay 2, ang tumutukoy dun ay 4, tumutukoy dun ay 5. Tingnan natin ang magiging resulta ng mga. So, pwede hatiin ng
ano. Ayan. And then, saka natin pakita yung resulta. Ito yung mga nilagay ng mga estudyante na according sa kanila, yun yung tamang sagot. Nasa sa kanila na po yun. Ayan. Pwede din natin itama, ando naman sa LE yung tamang sagot. Ayan. So, hindi pa ako nakakapaglagay dito kung sakali. Sana yung reveal ng tamang sagot para doon. Ayan. Close natin to. So, ganun lang po kadali gamitin siya. And then, magkakaroon tayo ng mga pangkatang gawain according sa ating PMES based. Yung mga ating responsive to giftedness and talents. So, may kaugnayan din po dun sa gender-based weaknesses, strengths, etc. etc. Ayan. So, paglalahat, ayan, pagsusulit, and then, katapusan na po. And then, may DLP. Save natin to. Ito yung DLP natin. Kasama na po siyang DLP. Makakabusisi po ng pagkakagawa natin. Ito ay pang T1 to 3. And with annotations. Medyo hang na rin. Pag madaing bukas ang laptop ay naghahang. Ganun lang konsepto pag mabigat na rin yung dami ng laman ng computer mo. Close muna natin to para hindi maabala dun sa ibang pinubuksan. Yan po. Sorry po na pag-intay ko. Ito na po yung mga nilalaman niya. So, kompleto po ito ng mga pang-araw-araw na gawain. Kung ano yung nakalagay po dun sa ating PowerPoint. So, naipaloob na rin po dito yung ating mga indicators, which is yung mga numeracy and literacy skills. Nagpasok po ako positive ICT if ever lang na kailanganin. Pero actually, hindi pa ata ito kailangan sa ngayon sa COT1. Pero nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo idagdag o alisin. Pero ang habol ko po dito ay innovations. Ayan. At saka literacy skills. Diba? Tama. Literacy skills. Sa numeracy skills, pasok po itong ating makulay na kaalaman dahil sa pagbuo ng graph. Hindi ako nagkakamali. Ayan. At numero rin yun. Ayan. Ayan yung ating mga pinakababagong use differentiated developmentally appropriate learning experiences to address learner gender needs, strengths, interests, and experiences. Ayan, naisama na po na natin yan. Ayan. So, napakahalaga po na magkaroon ng rubrics every time na magkakaroon tayo ng ganitong gawain. Ayan. Design, select, organize, and use diagnostic. So, pasok dyan yung mga diagnostics, formative, summative strategies, consistent curriculum requirements. Ayan, yung mga ganitong tanong. Ayan. And then, yung mga quiz po nandito siya. Pwede nyo pampalitan yung quiz, exit questions, ganda din para maiba lang. Ayan. Hindi ko na nailaman to, no? Kayo na pong bahala. Ayan, dito sa loob. Yung ika-4 na araw, kayo na rin bahala kung anong araw siya nakapaloob. Ayan. Ilalaman na lang naman. Nasa LE na rin siya. Hindi ko lang nailagay.